Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Patuloy po natin yung ating live consultation dito sa clinic. Okay. Meron tayong pasyente dito. Ilang taon na po kayo? 64. Pilay edad? 64. Ano siya trabaho nimo? Balay na doon. Balay. Okay. So, anong trabaho ninyo? Puro kain? Gamba, luto. Grabe naman katawan nila. Ang Ay, okay. Anong timbang ninyo ngayon? Siguro nasa 75 ka na o 80 ka na? buto kay Ambot. katong last kay 70. 70. Okay. So, ano pong problema natin? Kani akong tuhod. Ay, tuhod niya. Dalawang tuhod. O, dalawang tuhod o Usahay mo, sakit na yung usahay. Uli. okay. Antod din na ko. Sa bewang daw. Sakit sa bewang, papuntang tuhod. Sabay po ang bewang at saka tuhod. Usahay. Meron bang kuryente parang tumatakbo sa paa ninyo? Dili man po ka Wala na naman naglaba ko. Dok ba Maglaba. O, Okay. maruman kong laba. Mura sakit na kong dali. Sakit ang likod mo. O, dali. Naga-cramps ba yung paa ninyo sa gabi? Usahay. Usahay din na. Okay. Pero sa right, hindi nagka-cramps. Sa left lang. Galing daw sa bewang, papuntang tuhod daw. Hindi makarating sa mga daliri ng paa ninyo. Hindi naman. Okay. Pag mag-ubo po kayo or mag-hatsing kayo, hindi pa parang lumalala. Parang may kuryente. Wala na ba po Wala gano'n? No? ang Okay, kasi pag meron po naipit na ugat sa likod, okay, pag hindi pa masyado malala yung pag-ipit, pwede hindi maglala pag mag-ubo kayo, mag-hatching. Pero pag medyo malala na ang pag-ipit, okay, konting ubo lang, konting hatching, pwede maglala. Okay, yung pag-iipit kasi sa pag-ubo, mag-increase ang, if I'm not mistaken, ang intra-abdominal pressure. At pwede rin ito maka-affect ng spinal pressure at doon po dumadaan yung nerve, no, sa spinal column. Kaya po, pag increase ang pressure at meron na ipit na ugat, lalong maipit because nag-increase ang spinal pressure brought about by the sneezing and the coughing. No? Okay, how about sa pagyuko? Meron kayong na-feel ba parang may kuryente na tumatakbo? Wala naman po. Okay. So, ilan buwan na po ito? Kana lang kapoy kong labado. Okay. Sige kong lakaw-lakaw. Okay, sa paglaba, palagi naglalakad. Siyempre, tuwing kumikilos po tayo, at pag may naipit sa ating spinal column na ugat, siyempre, lalong maipit yun. Kasi hindi man na natin maiwasan na magalaw yung ating spinal column, lalo sa likod. No? Okay, so ang advice po natin dito ay pag meron po naipit na ugat sa likod, kailangan complete bed rest sana, no? Higa palagi. Pwede kayong kumain sa kama, pwede kayong magbasa sa kama, 4 na unan, pero yung lower back ninyo, okay, talagang nakadikit sa kama kasi yung lower back na spine ninyo, doon po ang naipit yung ugat. Kaya hindi talaga pwede galawin yung lower spine ninyo. Okay? Pero tuwing nakaupo kayo or nakatayo kayo o naglalagad kayo o naglalaba kayo, syempre, gumagalaw rather yung spinal column ninyo sa likod at maaring lalong maipit yung nerve, okay, brought about by yung tinatawag natin na slip disc, no? Okay, so kasi yung spinal column natin sa likod ay hindi po diretso buto. Okay, magaling po yung ating Panginoon. Dahil kasi pag puro buto yung spinal column natin, parang poste ng kwarto natin or yung building na puro semento, syempre hindi natin mabaluktot natin yung ating spine. Paano tayo yumuko kung puro buto yung spinal column natin? So ang ginawa ng ating Panginoon ay yung spinal column natin ay buto, malambot na buto sa pagitan ng buto. Tapos may malambot na buto, may buto dito, malambot na buto, may buto. Yung malambot na buto, okay, yun ang tinatawag natin na disc, no? Okay, so normally hindi po yan gumagalaw, lalo pag bata pang pasyente. Pero pag tumatanda na,
medyo hindi na po malakas yung support sa ating spinal column, lalo na pag magyuko tayo, minsan delikado, okay, pwede ma-dislocate or mag-slip yung disc natin. At pag umatras, maipit po yung nerve na galing sa spinal cord na nasa loob ng spinal column or nasa loob ng spinal canal ng vertebral column. Ayun. So, hindi naman talaga dahil sa edad, no? Okay, na magkaroon tayo ng slip disc, no? Okay? Kadalasan po, number one, sa sobrang trabaho. Okay, dahil po, siyempre, wala na tayong ibang maasahan, sana ma-retire na sana tayo, 60 and above na, pero tayo pa rin ang kailangang gumalaw sa bahay. Kasi, mga anak, mga apo, nag-aasa po sa lolo or sa lola. No? Okay, so, hindi na sana mangyari yung slip disc kung hindi na kailangan kayo magtrabaho sa bahay. No? So, wag natin sisihin yung edad. Kasi pag sinisi natin yung edad na siya ang dahilan kung bakit magkaroon tayo ng slip disc, para bang sinisisi rin natin yung Panginoon. No? Okay, so, number 2, pwede rin ito dahil sa sobrang bigat ng katawan ninyo. Ayun. So, syempre, pag sobrang bigat yung katawan natin, hindi po kaya suportahan ng spine, yung spinal column, for short spine, yung malaking katawan natin. Okay? Okay naman, mag-upo, magtayo, okay lang. No? Hindi magkaroon ng dislocation. Kasi nakaupo, nakatayo. Pero the moment na magyuko tayo, at mabigat po yung ating katawan, delikado po yan. Okay? Doon na magkaroon ng slip disc minsan. Lalo pag sumobra natin pagyuko. Lalo pag meron pa tayong binubuhat ng mabigat at biglang tayo magtayo, pwede yan mag-dislocate yung disc. Pwede mas-slip yung disc. Kaya ang tawag natin is slip disc. No? At pag maipit po yung nerve, syempre, may kuryente po na tatakbo po yan galing sa likod papuntang paa. Depende po kung anong level ng spinal column ang nalisa or na-dislocate. No? Okay, so, pero kadalasan pag lower back, ang mga nerves galing sa spinal cord dito banda sa lower back ay patungo po sa paa. Kaya doon po patungo yung sakit o yung parang kuryente. Pag malala na po yung pag-iipit, minsan mag-cramps sa Bisaya, biko sa Tagalog, pulikat ata, no? Sa gabi. Kasi pag maipit yung nerve sa likod, ito po ay magpapadala ng kuryente. Parang short circuit na wiring, no? Magpapadala ng kuryente, mag-spark palagi. Siyempre, yung kuryente pupunta sa muscle ng paa. At yung muscle naman, palagi magko-contract, kaya magkakaroon kayo ng cramps, no? Okay? So, kailangan talaga natin iwasan na magdagdag ng timbang. Kasi pag tumatanda na, huwag tayong tumaba lalo. Kasi bukod sa magkaroon tayo ng heart attack at saka stroke ng maaga, kasi nga, tumataba, okay, pwede rin tumataas ang ating blood pressure. At syempre, delikado na po yung ating katawan. Hindi lang yung spinal column natin, pati rin yung dalawang tuhod. Kaya si Madam nagrereklamo na rin na masakit na po yung kaniyang dalawang tuhod na tinatawag natin na osteoarthritis. Baka naman siguro, Madam, na malapit ka ng ikulong, kaya biglang sumakit yung tuhod ninyo. Joke lang Kasi uso yan ngayon, di ba? Kung na-gets ninyo. Alam niyo kung sinong tinutukoy ko? Ay, hindi na alam, no? Sige lang. So, anyway, mag-ingat po tayo pag tumatanda tayo dahil pag mabigat yung katawan natin, syempre, ang madaling masira po ay yung dalawang tuhod natin. Kasi remember na yung dalawang tuhod natin ay nagbubuhat ng kabigatan ng katawan natin. Okay, kaya po magkakaroon tayo ng
osteoarthritis na maaga. Kahit bata po tayo, pero pag mabigat yung katawan natin, overweight or obese, expect na magkaroon kayo ng osteoarthritis at a very early age. Okay, katulad kay Madam, 64 years old. Pero dahil sa katawan niya, dahil sa gawaing bahay, yung activity na sa bahay, na siya daw ang lahat, syempre, expect natin na madaling tumanda yung tuhod niya kasi galaw siya ng galaw sa bahay. At ang pabilis na pagtanda sa kanyang tuhod ay pati yung timbang niya, no? So, kahit 64 years old ang edad ni Madam, maaaring yung tuhod niya ay nasa 70 na or 75. Kasi nga, madaling tumanda or masira yung tuhod pag ang isang tao po ay mabigat, no? Kaya po, sinabi ko na po kanina, okay, wag natin sisihin yung Panginoon, okay, kung bakit pumayag ang Panginoon na magtanda tayo, no? Okay, so ang sisihin ni Madam yung sariling katawan niya. Kaya po, nagkakaroon na siya ng slip disc ngayon, okay, at naipit yung nerve, kaya po masakit ang kaniyang paa at nagkaroon din po siya ng osteoarthritis ng dalawang tuhod. Regardless, whether slip disc or yung osteoarthritis ng tuhod, ang ipainom ko na lang po sa kanya ay the usual, the old but still reliable. And syempre, pag old ang gamot, hindi yung mga bago, mura. At saka effective. At saka proven to be safe. Dahil wala na pong balita na meron side effect for the past 30 or 40 years. Okay? Katulad ng diclofenac sodium, 50 mg tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days. At saka magdagdag ako ng konting steroid kasi ang steroid nga ang pinakamalakas na gamot kontra sa pain or inflammation. Pwede tayong magbigay ng dexamethasone, 500 microgram tablet, 1 tablet 3 times a day for 5 days also. Maraming salamat po.